Masaya ho ba kayo? Narito kayo sa bahay ng ating Panginoon. Amen. Napakaganda po ng mga series po natin. At Mayo na, first Sunday po ng May. Ang bilis ng panahon. At patuloy pa rin po natin pinag-aaralan yung patungkol po sa identity natin kay Kristo. At nung nakaraan pong isang buwan, atin na pong inumpisahan ito at pag-aralan po natin yung sino po kayo, ano kayo sa harapan ng Diyos. I am a child of God. Pangalawa po, ano po kayo? Citizen of heaven. Ang hari po natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Pangatlo po, tayo po ay, ano po tayo? New creation po. Panghuli po, tayo po ay kaibigan ng Diyos. We are, friend, ng ating Panginoon. At ngayon naman pong linggong ito, ating pong pag-aralan, kung paano pa yung isa pong, identity natin kay Kristo. Ito po ay napakaganda. Kaya nga po, ito pong pag-aaralan natin na ito po yung talagang dapat na maano rin po natin, maisapuso po natin kung sino tayo talaga sa ating Panginoon. Tayo po I am a disciple of Christ. Pakisabi nga po, pakibasa, I am a disciple of Christ. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, ang ibig daw po sabihin ng disciple comes from the Latin word discipulos. Which means student, learner, or follower. One of the earliest places disciples showed up was in the Bible, where it means a follower of Jesus. Sometimes, specifically, one of the 12 apostles, it's still used that way in religious speech and writings, but it can also describe a serious, dedicated follower or student of a teacher or leader. Tayo ho ba ay serious na dedicated na follower or student ng ating Panginoong Jesus? Pag-aralan po natin yan kung gaano po tayo ka-serious dapat kung tayo po ay disipulo na tunay ni Kristo. Ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 24, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Tayo po sa mandaling manalangin. Ama, galak na galak po kami sa umagang ito. Naririto po kaming lahat nagkakatipon upang sambahin ang pinakamataas na pangalan. Ang pangalan lamang na ipinagkaloob mo na pwedeng magkaroon ng kaligtasan ang sanglibutan, Panginoon, ang tao. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito, malayang-malaya kami na itataas namin ang aming mga pakamay upang purihin ka. Maisagaw po namin na mahal ka namin, Panginoon, na walang pumipigil po sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na iningatan mo ang bawat isa't isa sa pagpunta sa inyong bahay-sambahan upang ipagkaloob namin ang aming pinakamataas na papuri po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Salamat din po, Panginoon, sa mga bisita po namin na iyong idinala dito upang, Panginoon, ipadama mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal, Panginoon Diyos. Panginoon, buksan mo po ang bawat puso po namin upang tanggapin namin na may kagalakan. Kagalakan ng iyong mga salita at ang aming mga kaisipan, Panginoon Diyos, buksan mo rin. Magkaroon kami tunay na pagkaunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy po naming dalangin na ang presensya mo ang siyang kumilos sa bawat isa't isa po sa amin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga po na napakabuti mo, tapat ka. At kung sino man po sa umagang ito, sa loob ng bahay-sambahan na ito, even yung mga nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan,
Sino man po yung may kabigatan sa kanilang mga puso, Panginoon, may problema, may pagsubok na pinagdadaanan, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kasagutan dahil ang iyo, Panginoon Diyos, kapayapaan ay tunay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Protektahan mo po ang bawat isa't isa ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siya magiging salita ko. Ang pangalan mo lang ang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito at wala na pong iba. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Deny ourselves. Napakahirap po na i-deny natin ang ating mga kanya-kanyang sarili. At alam ko po, nararanasan ninyo ito. Kapag gusto po ninyo o ninanasan ninyo na kayo ay maging disipulo ng Diyos, meron po tayong isasakripisyo dyan. Amen po ba? Marami po yan. Kung i-deny mo yung sarili mo, anong ibig sabihin ng i-deny ang sarili? Kung ano yung gusto ng laman mo, ano po, i-deny mo yan. Kapag gusto ng laman mo na huwag kang magsimba, matulog ka na lang, dapat i-deny mo yan. Hindi dapat yung laman mo, yung katawan mo ang masusunod. Kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Diyan po natin malalaman o atin pong nakikita sa ating sarili kung paano mo binibigyan ng priority ang Diyos. Ito po yung ibig sabihin ng deny yourselves and take up your cross. Ang cross po, sinisimbolize po ano yan? Hindi ba shame? Ano po? Suffering? Yan po ang simbolo niyan. Yung cross na yan. Yan pong cross na yan na sinasabing take up your cross. Yan po ang dapat nating dalhin po yan. Handa ho ba kayong mag-suffer sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Baka sinabihan lang kayo ng masakit na pananalita. Tampo na kayo. Tumatalikod na kayo sa Diyos. Umaalis na kayo. Tandaan po ninyo, hindi pa man tayo, wala pa pong tumutulo ng dugo sa atin. Salita pa lang, pero napakarami na po yung tumatalikod, nagtatampo sa Diyos. Kaya nga dapat yung bawat salita po natin na inanalabas natin sa bibig natin, dahil alam ng Diyos yan, naririnig ng Diyos, dapat totoo yan sa puso po natin. Amen po ba? Hindi po emosyon lang, hindi po feelings. Ang emosyon at ang feelings nawawala. Dapat alam po natin yan. Nararanasan po natin. Kaya nga po, ano po ang pag-aaralan pa natin ngayon? Para maging disipulo po tayo ni Kristo, to become a disciple of Christ, one must be a follower of Christ. Yan po yung isang ibig sabihin po ng disciples o disciples. Ano po? Follower, tagasunod ni Kristo. Sa Luke chapter 14, verse 26 up to 27, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Kung ating pong pag-aaralan at pagmamasdan, ito pong mga salita po na ginamit ni Luke, napaka-harsh po, napakabigat, napakasakit kung pakinggan po. Ang sabi niya, hate. Kung sino man ang hindi kinamumuhian ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid na lalaki o babae, ang kanyang asawa, even yung kanyang buhay, hindi siya pwedeng maging disipulo ni Kristo. Yung salita pa lang pong hate, ano po, napapaatras na tayo dito. Nag-iisip na tayo.
ganyan pala ang isang born again? Dapat pala kamuhian mo? Sabi niya po dyan. Pero lawakan pa po natin, unawain natin, ano ba yung tinutukoy ni Luke dito? Bakit hate ang kanya pong ginamit? Napakasakit po kung pakinggan at talagang aatras ka, aayaw ka na sa buhay ng isang born again. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 10 verse 37 at 38. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Si Luke ang ginamit niya yung word na hate. Si Matthew naman po ang ginamit niya love. Naunawaan na ho ba natin ngayon? Kung ano po yung ipinararating, ipinauunawa ni Luke at ni Matthew sa atin. Ang sabi ni Matthew, very soft naman si Matthew. Anyone who loves their father. Kung sino man daw po yung nagmamahal sa kanyang ama, sa kanyang ina, na higit kanino? Kay Jesus, kay Kristo. Sabi niya po dyan, anyone who loves their son or daughter and more than me is not worthy of me. Ano po kaya ang tinutukoy? O ano kaya yung gusto nilang iparating po sa atin bilang mga mananampalataya? Priority lang po ang pinag-uusapan dito. Halimbawa po ngayong umagang ito, sigurado tayong lahat, may kanya-kanya po tayong gagawin sa umagang ito. Tama po ba? Pero, binigyan ninyo ng priority si Jesus. Naririto kayo ngayon. Yan po yung ibig sabihin dito. Ano po? Dapat po matuto tayo, whoever, sabi diyan, does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Yung cross po dito, napaka-bigat po niyan. Tayo pong lahat, meron po tayong mga krus na ating dinadala na kung minsan, madalas po, hindi natin mabita-bitawan yan. Hindi natin mabigyan ng priority ang Diyos. Lagi po nangingibabaw yung mga dapat nating gawin. Alam po ninyo, kahapon po, graduation ng DEP. At yung isa po sa mga estudyante ko sa spiritual maturity, kinuwento niya po, Pastor, sabi niya, sa totoo nito, kanina pa ako nag-iisip, sabi niya, kung ako ay mag-a-attend ng graduation natin sa DEP o mag-a-attend po ako ng seminar namin, kanya. Kasi po magkasabay ang oras, sabi niya. Pero, pilit pong umaano sa aking isip, mauna ang sa Diyos. Kanya pa mo pong arayat. Ang ginawa niya po, bumayahe siya papunta rito. Inuna niya ang Diyos. Yan po yung ibig sabihin dito. Follower of Christ. Sabi ko sa kanya, alam mo, sister, merong nakaprepare na blessing para sa iyo dahil inuna mo ang Diyos. Karamihan po sa atin, real talk po. Hindi ba nagkakaroon tayo ng question mark kung uunahin ba natin? Kung talagang meron bang blessing, di ba? Kaya ganyan po naglalaban yung ating laman at yung ating espiritu. Kaya nga po, the spirit is willing, but the flesh is weak. Nasa sa atin po yan. Pero yung kapatid na yon, perfect po siya. Hindi siya 74. Victorious po siya. Bakit? Binigyan niya ng priority ang Diyos. Yan po ang sinasabi ng Luke at saka po ng Matthew. To be a follower of Christ, sabi mo, we must be willing to give up not just ourselves, but also our loved ones and place Christ first in our lives. Na-experience po natin, kapag meron pong mga
birthdays, anniversary, o anuman pong party yan. Di ba? Lalo na pag nagkakasabay po yung mga gawain po sa church. Dito po tayo nagdidesisyon kung sino talaga ang priority. Di ba? Halos, ano ang pinagbibigyan natin? Kasi minsan niya mo itang party, kasi itang birthday. Kasi minsan niya mo naman, managkating ka na akong kaluguran na ini. Ano po? Gaano kaya kadalas yung minsan? Na ginagawa natin na yan. Di ba? Yang minsan na yan, madalas talaga yan. Ano po? Kaya dito, ang isang follower po ni Kristo, tignan po natin kung ano pa yung itinuturo po sa atin. Tandaan po ninyo, itong mga nababasa ninyo, ano po, yung mga verses na yan, yung mga itinuturo namin, yan po yung doktrina po natin. Teachings. Ano po? Teachings po yan, yan ang katuruan. Yan yung doktrina na naririnig ninyo sa iba. Ano po? Teachings, yung pagtuturo. Kaya nga po, basahin natin yung chapter 19 naman ng 21. Dito po, kung babasahin ninyo ang kwentong ito, meron pong isang mayaman na batang lalaki. Ano po? Binata siya. Mayaman siya. Ngayon, ang sabi niya sa ating Panginoong Jesus, gusto ko sumunod sa iyo. Itamo, makanyang tamo po na. Lord, gusto ko pong sumunod sa inyo. Gusto ko pong mag-ministry, Panginoon. Pagkatapos, sinagot ka naman ni Lord. Ano po ang sagot niya doon sa binatang mayaman? Jesus answered, if you want to be perfect, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. Dito nga po nagkakaroon ngayon ng malalim na palaisipan ang mga Kristiyano. Kaya nga po, ang sabi ko kanina, ano po, ang buhay Kristiyano po hindi emosyon o feelings. Dapat nanggagaling po sa puso po natin. Kapag sinabi mo na gusto mong sumunod kay Kristo, kapag sinagot naman niya yung katanungan mo yan o yung hinihiling mo yan, handa ka ba na talagang sumunod sa Kanya? Dito po, kung babasahin ninyo, nung sabihin ni Jesus, ito doon sa binatang mayaman, may lungkot siya. Nalungkot po siya. Bakit? Hindi niya kasi maiwanan yung kanyang kayamanan. Madalas po ito yung pumipigil po sa atin. Hindi naman po sinabi na talagang iiwan mo yan. Kanina pa po sinasabi ko, priority. Sino ang priority mo? Gusto mong maglingkod sa Diyos? Sa ating Panginoong Jesus? Gusto mong maging follower ka niya? Ito po yung mga kondisyon. Ipa-priority mo ba siya sa iyong buhay? Napakasimple po kung minsan, Pastor, paano yung priority? Halimbawa, may ginagawa, simplihan na lang po natin. Sa bawat pamumuhay po natin, araw-araw, ano ba yung mga ginagawa mo? Yung routine ng buhay mo, araw-araw, paano mo binibigyan ng priority ang Diyos niya? Pagkagising mo, priority ba ang Diyos sa iyo? Nagpasalamat ka ba? Pag kumakain ka, nagpapasalamat ka ba? Pag kumakain ka sa labas, sa mall, sa mga fast food, na mga restaurant na yan, pagka-order mo, umupo ka doon sa isang lamesa, pina-priority mo ba ang Diyos? Nananalangin ka ba? Nagpapasalamat ka ba? Sa trabaho mo, paano mo pina-priority ang Diyos? Ang dami po, simple lang na mga bagay. Madalas, hindi natin nagagawa. Pero gusto nating maging follower ni Kristo. Amen po ba? Ating ko pong kasabi. Ito po kasi yung itinuturo. Lalong-lalo na po ang pera. Ito po yung isa na minsan na madalas po na nagpapabigat sa isang Kristiyano o yung gusto maging follower ni Kristo.
para hindi siya umusad, hindi siya mag-progress, hindi siya magpatuloy. Kaya nga po pagdating sa mga offering at saka tithes, ang dami pa po na nakikipagbaka dito. Sa iba pong church yun, pero dito sa Calvary, wala na po. Wala na, hindi na po usapan yan. Dahil follower ka ni Kristo eh. Alam mo kung ano yung pinagagawa ni Kristo. We must be prepared to give up everything we possess in order to follow Christ. Handa ho ba kayo? Malalim po ito. Para maging follower ka ni Kristo. Handa ba kayo? Anong sabi diyan? To give up everything we possess in order to follow Christ. Huwag po ninyong isipin na yung bang iiwan ninyo lahat. Meron po kaming na-encounter noon. Yung mga kabataan po natin dito. Meron pong isang organization, banda po dyan sa Bilya. Mga kabataan po yung mga ano nila, yung mga target po nila. At itong mga kabataan na to, may mga trabaho po yan. Para pong mindset nila, yung ganito sinasabi, iwan ninyo ang inyong mga kanya-kanyang trabaho at saka yung pamilya na. Ginawa naman po ng mga bata. Buti na lang po, niyaya kami dito. Pumunta kami po nila Pastor Manny, Pastor John, kami po, yung mga iba nating kabataan dito. At pagkatapos nung pumasok po kami doon sa tahanan na yung makikita mo talaga, kabataan sila. Yung iba professional na po. Natural po, kung hindi magkaparehas ang espiritu po, alam mo, madidiscern mo kaagad, kung yung espiritu nila at yung espiritu mo ay magkaisa. Pero may kumukontra po. Hindi ayon sa salita ng Diyos yung ginagawa po nila. Lumabas po kami. At itong mga kabataan po natin dito, kinausap po ni Pastor Manny na hindi na dapat pumunta ron. Meron po mga kabataan doon na pumunta rito. Kinausap si Pastor Manny. Pinaliwanagan po ni Pastor Manny na hindi ganon. At doon po nila naunawaan. Ang ibig lang po sabihin, priority. Priority sa lahat kung ano ang meron ka sa buhay po natin bilang mananampalataya. Sa business mo, sa trabaho mo, sa ginagawa mo, lahat, priority ba ang Diyos sa iyo? Sa John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Si Kristo po kahit saan pumunta, siya po ay nagiging magandang modelo. Lagi niya po ibinabahagi, itinuturo kung ano yung natutunan niya sa Ama. Kaya po, nagiging liwanag siya. Tayo po bilang mga mananampalataya, magbuhat po nung makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo at tinanggap nating tagapagligtas po, personal na tagapagligtas po natin. Na bago po ang lahat. At naging bago po yung buhay po natin. At marami po sa mga kaibigan natin, napapansin po nila, kakaiba ka na ngayon. Ang ibig sabihin, nagliliwanag ka. Tama po ba? Naitanong na ba sa inyo ng inyong mga kaibigan? O bakit mag-umpisa niyang minta ka kay Calvary Temple? May born again ka. Makiramdam ka ni salita na ng Ginoo. Aliwa kang ini. Pinapainom ka ng alak, ayaw mo na. Dahil alam mo, ang katawan na yan ay templo ng banal na espiritu na dapat hindi nadudumbihan o nadudungisan. Nagiging liwanag ka. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kaya ka naging liwanag para kahit saan ka pumunta, ikaw ay maging liwanag. Mag-shine ka. Kahit na saan ka pumunta, dapat ibahagi mo ang kaligtasan. Sa buhay pa lang po natin, dapat meron na pong naiinganyo, meron nang nabibless.
Dahil pag sinabi nilang tiga Calvary ka o born again ka, ang ibig sabihin yan, mataas po yung tingin nila sa atin. Kaya wag ninyo sisirain yan. Ingatan po ninyo yung identity ninyo yan, na anak kayo, ng anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Disipulo ka. Dapat sumusunod ka sa mga pinag-uutos ni Kristo. Amen po ba? We become the light of the world when we follow Jesus. Sa John chapter 10 verse 27-28, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kailan kaya mangyayari po itong no one will snatch them out of my hand? Ano po ang sabi doon sa unang sentence? My sheep listen to my voice. Sino ba yung mga tupa ni Kristo dito? Parang hindi convincing yung mga amen ninyo eh. Parang alanganin pa eh. Sino po ba yung tupa ni Kristo dito? Dapat ganyan po yung mga sagot natin eh. Determinado ka. Ano po? Convincing. Ano po? Kasi kung amen, ang ibig sabihin nun, parang meron ka pang doubt sa sarili mo. Ikaw mismo, alam mo, ano yung kalagayan mo sa harapan ni Kristo. Amen po ba? Nalalaman po natin, nauunawaan po natin ba ngayon kung ano yung disciples, kung ano yung identity po natin kay Kristo? Huwag po ninyong ipawang walang bahala yan, yung parang taking for granted pag nandyan lang yan. Hindi po ganoon. Dapat serious ka. Amen. Tandaan po ninyo, minsan lang tayong mabubuhay dito sa mundong ito. At pagkatapos, kamatayan na po yan. Yung kamatayan na yan, ano po, pangwalang hanggan na yan. Nasa sa inyo po kung saan ninyo gustong pumunta. Sa impyerno o sa langit. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao ayon sa salita ng Diyos. Walang purgatorio. Basahin po ninyo ang salita ng Diyos, ang Bible. E ako man po masira buntok. Lalo ko pang may dagdagan kaalaman. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life. And they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Hanggang nananatili ka sa kalooban, sa kamay, sa mga kautusan, hanggang sinusunod mo yan. Ano po, hindi ka pwedeng nakawin o hilain ng kaaway pabalik doon sa dati mong buhay. Tandaan po, burahin na po natin yung dati nating buhay. Yung pong pinagkaloob na bagong buhay ni Kristo, yan dapat ang pahalagahan po natin. Amen po ba? Followers of Christ have the assurance of salvation. Hanggang sumusunod ka, hanggang nananatili ka, hanggang isinasa puso mo, ipinamumuhay mo ang lahat ng mga pinag-uutos ni Kristo ayon sa kanyang salita. Yung assurance ng salvation, sigurado po yan na nasa sa iyo. Huwag kayong maniwala doon sa mga nagtuturo po na kapag tinanggap mo na si Kristo, kahit na anong gawin mo, magbabae ka, magmura ka, magdrugs ka, pumatay ka, ligtas ka pa rin. Hindi po totoo yan. Pagbasahin po ninyong mabuti ang salita ng Diyos. Dito pa lang po, sa John chapter 10 verse 27, napakalinaw. Kapag ikaw ay tupa ni Kristo, alam mo ang boses niya. Amen po ba? Mark chapter 10 verse 28 to 30. Then Peter spoke up. We have left everything to follow you. Pakinggan po ninyong mabuti ito. Sinabi po ni Peter, sabi niya, iniwan namin ang lahat para lang sumunod kami sa iyo. Sino po ba yung tinutukoy ni Peter dito?
walang iba kung hindi si Jesus. At pagkatapos sa 29, sabi niya, truly I tell you, totoo sinasabi ko sa inyo. Sabi po naman ni Jesus. Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much as in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come, eternal life. Kapag sumunod po tayo, pinariority po natin, inuna po natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi Kanya pagpapalain. Ang sabi niya, hindi lang ikaw eh. Ano ang sabi diyan? Pati yung iyong home, yung pamilya mo, yung tatay mo, yung ina mo, yung mga kapatid mo, yung trabaho mo. Ang pangako po ng Diyos kahit kailan, hindi niya po nababali yan. Tinutupad niya po yan. At bakit naman tayo, kung magtatanong, Lord, Pastor, bakit ako po hindi ko nararanasan? Aba kapatid, suriin mo yung sarili mo. Examine mo yung sarili mo. Bakit? Ano ba? Ano ba ako sa harapan ni Kristo, ni Jesus? Ako ba ay follower niya? Ginagawa ko ba? Ipinamumuhay ko ba? Yung kanyang mga itinuturo, yung kanyang mga kautusan? Bakit sila? Bakit itong mga iba kong kapatid? Sagana sila sa blessing. Tanungin mo rin sila, bakit? Sigurado, ang sasabihin lang nila, dahil sa biyaya ng Diyos, gagawa niya yan. Dahil sa biyaya ng Diyos, na ipumumuhay ko ang kanyang itinuturo. Kaya nga po tayo, huwag tayong mainggit doon sa mga pinagpapala po ni Kristo, ng ating Panginoong Yesus. Suriin po ninyo ang inyong kanya-kanya sarili. Bakit? At sigurado, hindi ka bubolahin ng banal na espiritu doon sa sagot na ipagkakaloob niya sa iyo. Kaya nga po, ano ang sabi diyan? No one who has left home. Tandaan po ninyan, or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times. Hindi man lang sinabi ng 1% eh, o times 10. Ano po, ang sabi diyan, 100 times. Gaano kaya karami ang 100 times? Kapag nagkaloob ka, kaya pinriority mo ang ating Panginoon. Binigay mo ang 1,000. Magkano kaya yung 100 times ng 1,000? Magkano po? Data mathematician. Magkano? Million siguro, no? Ano po? Kasi ang sabi sa Malakay, if I will not open the windows of heaven, ang ibig sabihin niyan po, marami, sagana, labis-labis. Ganyan po magpala ang Diyos. 100 times as much in this present age. Hindi niya sinabi yung nakaraan, at this present age. Sa kapanahunan po natin, matatanggap natin yung 100 times na ito kapag follower tayo. Sinunod natin ang kanyang mga utos. Tandaan po ninyo, ang buhay Kristiyano hindi po puro masaya yan. Meron din pong persecutions. Kaya yun yung cross yung cross po na yan. Dapat handa rin po tayo. Natanggapin natin niya. Mananatili po tayo. Amen po ba? Those who follow Jesus will receive 100-fold of blessings in this life. Pangalawa po, to become a disciple of Christ, one must be a learner of Christ. Learner, dapat yung pong natututo ka. Ano po? Hindi ka lang follower ngayon, learner ka.
Ano ba yung natututunan mo? Ano ba yung nakikita mo kay Kristo para ito ay ipamuhay mo? Ang sabi po diyan, a learner of Christ must have a teachable spirit. Tatagulugin ko po, no? Sandali po. Tignan ko yung Tagalog. Ano po? Ang sabi po diyan, ang isang aktibong mag-aaral ni Kristo ay dapat magkaroon ng espiritu na madaling turuan. Teachable spirit. Karamihan po, kung minsan tayo bilang tao, kapag tayo po ay tinuturuan, kino-correct. Dahil po ang correction, masakit, di ba? Dahil yung mali, tinatama mo. Yung sugat, ano ang ginagawa mo dyan? Nililinis mo. Ang paglilinis sa sugat, masakit po. Lalo na kung gagamitan mo ng alcohol. Ang salita ng Diyos, ganyan po. Masakit yan. Dapat, hindi na po tayo malasibuyas ay yung ating damdamin. Kung sinasabi po natin na tayo po ay matured Christian na born again na, kapag kinokorek ka, masaya ka. Dahil doon nakikita mo, mahal ka ng Diyos, ayaw kanyang mapariwara. Sa Proverbs chapter 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Ano po ba sa Tagalog ang stupid? Mangmang. Niya po. Ingkay na. Salita niya po ng Diyos yan. Proverbs chapter 12 verse 1. Kaya kung sino man po sa atin, lalo na yung mga kabataan, o kahit na matatanda na, kapag kinukorek tayo, dinidisiplina tayo ng ating mga kanya-kanyang mga magulang, at ikaw ay ayaw mong magpadisiplina, ikaw ay isang stupido. Stupid ka, mangmang ka. Salita po ng Diyos yan. At tayo naman, bilang mga mananampalataya, kapag kinokorek din tayo, dinidisiplina tayo ng mga namumuno sa atin ayon sa salita ng Diyos, dapat meron kang teachable spirit. Amen po ba? Huwag natin ipagmalaki ako pastor ko, yako elder ko, yako forerunner ko. Lahat po tayo dapat may teachable spirit. Amen po ba? Proverbs chapter 5 verse 11 to 14, at the end of your life, you will groan when your flesh and body are spent. You will say, how I hated discipline. How many hearts burned correction. Ito po yung sinasabi dyan. Kung kahamumuhian ko ang pagdidisiplina sa akin, mananangis ako, malulungkot ako. Ano pa po ang sabi? I would not obey my teachers or turn my ear to my instruction. And I was soon in serious trouble in the assembly of God's people. Kristiyano po ang mga kausap dito. Bakit yung mga nasa kulungan ay nasa kulungan? Ayaw nila ang disiplina. Tama po ba? Paano yung mga iba na napapariwara? Bago mapariwara yan, meron na siguradong nagbigay ng payo sa kanila na huwag mo nang gagawin yan. Pero tinuloy niya pa rin. Stupido. Kaya nga, kapag tayo po ay kinokorek at ayaw natin magpakorek, ginawa pa rin natin yung gusto po natin, kapag may nangyari nang hindi maganda sa iyo, kasi what you sow, you reap. Ano po, huwag po ninyong sisisiin ang Diyos. At huwag ninyong sisisiin kung sino man yung taong nagko-correct sa inyo. Ang sisihin mo, yung sarili mo. Kasi naging mangmang ka. Hindi ka sumunod, hindi ka nakinig. A person who is hard-headed and not having a teachable spirit will fall into many troubles. Amen po ba? Yung taong matigas ang ulo, tinuturuan, dinidisiplina, sinasabihan, pero ayaw sumunod.
magkakaroon po ng maraming problema yan. Proverbs chapter 13 verse 18, whoever disregards disciplines comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Amen po ba? Ganito po yan. Ino-honor po. Yung may nakikinig po ng mga pagkokorek. Those who listen to instruction and correction will be blessed. Marami na po akong nakita dito. Yung mga tumalima sa correction po, makikita mo, mapagmamasdan mo po, blessed po sila. At kung paano yung spiritual po nilang buhay, ay lalo pa pong nagiging matured, lalo pa pong nagiging malalim, nagkakaugat. Ano po, yung ugat lalo pa pong lumalalim sa relasyon nila sa Diyos. Maka-bless na. Ano po? Hindi lang, tandaan po ninyo, hindi lang po material ang blessing. Ang blessing po, ang blessing na pinag-uusapan natin dito, pag galing yan sa Diyos, wholesome po yan, buo. Lahat. Ganyan po ang ating Diyos. Proverbs chapter 15, verse 10, whoever abandons the right path will be severely disciplined. Whoever hates correction will die. Proverbs chapter 15, verse 32, if you reject discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding. Tama po ba? Correct ba ang salita ng Diyos? Perfect na perfect po. Lalo na kapag ito po ay pinamuhay po natin. How to grow in wisdom? Come to Christ and learn from Him. Sabi ko nga po, kung gusto lang po natin yung mamuhay po tayo na may kapayapaan, pag-aralan mo lang ang buhay ni Kristo. Kung paano siya, nung nandito siya sa lupa, paano siya namuhay. Yan po yung modelo natin. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga ang lahat na naririto po sa Bibliang ito, ginawa po, ipinamuhay ng ating Panginoong Yesus. Matthew chapter 11 verse 28-30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Learn. Kanino po? Kay Kristo. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Hesus, every time na po pagkatapos niya nag-ministry, kanino po siya pumupunta? Hindi ba humihiwalay siya, pumupunta siya sa isang secluded o sa isang tahimik na lugar? Sino po yung kinakausap niya? Ang Ama. Sigurado po nung nandito ang ating Panginoong Hesukristo, dahil nandun po siya sa katawang tao, nararamdaman niya po ang kapagalan. Nararamdaman niya rin yung bigat ng buhay. Nararamdaman niya kung paano itong mga tao na ito na inihahayag niya, itinuturo niya yung katuruan, ayon sa salita ng Diyos na antitigas ng ulo na binabastos pa siya. Nararanasan niya po yan. Mabigat din po yung kanyang pakiramdam. Pero kanino siya tumatakbo? Walang iba kung hindi sa Ama. Tayo po mga mananampalataya, very familiar po ito sa atin. Sabi diyan, huwag tayong makipamatok sa hindi natin, kapananampalataya. Bakit? Halimbawa, sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, Pastor Ana, kaluguran ke po, pero iya, born again. Masanting niya po, malaguya po kasi Masanting niya pong lalaki ingkay. Wari, pwede naman pong siyerangke at adalake kang Kristo. Napakadali po niyan Marami na po ang gumawa niyan. Pero nagsasaper sila. Bakit? Dahil yung
Kristiyano o yung born again na babae o lalaki na ito, oo, naisama niya. Pero, paano yung pamumuhay? Dapat, ano ang nangyayari ngayon? Siya yung kumakarga ngayon. Siya yung nagdadala sa kanilang espiritual na relasyon sa Diyos o sa pamilya po nila. Hirap na hirap siya. Opo, merong kasagutan yan. Pero kung una pa, sinunod mo na ang utos ng Diyos, naghintay ka doon sa right timing at right person na ibipagkakaloob ng Diyos sa iyo, hindi ka na mahihirapan pa. Kasi napakahirap po yun. Tignan po ninyo yan, yung pamatok po yung nilalagay dito sa mga sa mga kalabaw o sa mga baka, pagkatapos pagdalawa yan, kung matangkad ito maliit lang. Sino yung kumakarga sa bigat? Yung maliit o yung malaki? Natural, ito po, di ba? Nahihirapan ba siya? O masaya siya? O nagiginhawaan ba? Hindi, dahil karga niya lahat. Kaya nga po tayo, iba-iba po yung mga problema, yung mga po natin. Bakit hindi po kayo lumapit o matuto kay Kristo? Lumapit po tayo. Itinuturo niya. Lumapit ka. I-present mo. Ano ba yung kabigatan na yan? Ano ba yung problema na yan? Problema ba yan sa pera, sa relasyon? Problema ba yan sa pamilya? Problema ba yan sa pag-aaral? Nandyan ang ating Panginoong Hesus. Ibigay mo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Yung rest po na yan, yung kapayapaan po, the peace that surpasses our understanding. Yung kapayapaan na yan na hindi po natin maunawaan, na tunay na talagang kapayapaan, hindi po yung kapayapaan na pinagkakaloob o na pinagkakaloob ng mundong ito. Yung kapayapaan dito sa mundo, panandalian lang. Kapag may pera ang tao, payapa po siya. Kapag wala nang laman ang kanyang pitaka, iyan. Pero sa Diyos, meron at wala yung laman ng pitaka mo, payapa ka pa rin. Alam mo kasi, siya yung provider mo. John chapter 8, verse 31, to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Kung talaga po kayo ay disipulo, kayo ay follower, kayo gusto ninyo pang matuto, kay Kristo, dapat panghawakan mo yung kanyang mga utos. Amen po ba? Kasi kung hindi mo naman panghahawakan yan, hindi mo siya pag-aaralan, hindi mo siya i-meditate, at hindi mo siya ipamumuhay, hindi ka kailanman matututo. Kung nakikinig ka lamang dito, tuwing linggo, at yung lahat ng mga narinig mo, pumasok dito, lumabas dito, wala pong mangyayari, hindi ka matututo. Dapat pumasok dito, pumunta rito. Isinapuso mo ngayon. Chineris mo. Inalagaan mo. Yan po yung magbibigay sa iyo ng kaginhawaan. Ito po yung sinasabi, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." 2 John chapter 1, verse 9, "Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God." Kapag, wanders away, sabi po niyan, anong ibig sabihin nun? Lumayo ka. Iniwan mo. Binaliwala mo yung mga katuruan po ni Kristo. Hindi kanya talaga disipulo. Ang tunay na disipulo po, tandaan ninyo, pinapahalagahan niya, chinicherish niya yan. Inaalagaan niya yan. Ayaw niyang matanggal yan sa kanyang puso. Ayaw niyang marumihan. Kaya nga si David, sabi niya? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Naranasan niya yon. Ang disipulo po ni Kristo, ganyan siya dapat. Amen po ba? 2 John chapter 1 verse 9, sabi po,
Ano pa yung sabi niya? Doon sa susunod, but anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son. A true learner of Christ is a disciple who is faithful to the Word of God. Pag sinabi pong faithful sa salita ng Diyos, yung sinasabi ko po sa inyo, kinikip niya dito yan, tinatago niya yan. At tuwing babasahin niya, minemeditate niya ang salita na galak siya. Hindi siya naiinip. Kahit na inaantok yan, babasahin niya pa rin. I-meditate niya pa rin ang salita ng Diyos. Kapag inaantok na po tayo, humingi na po tayo ng kalakasan sa Diyos. Lord, buklat mo rin mata ko. Lako, alisin mo itong espiritu ng yung pagkainip, ng pangatundo. Po. At palakwan mo na yung Satanas kasi Satanas siya mamiyakan yan Iingay na yan. Yan po yung follower, yan po yung disipulo. Diyan tayo natututo ngayon. Hindi ba pag napapagtagumpayan po natin yan, ano yung pakiramdam ninyo sa sarili ninyo? Ano yung pakiramdam natin? Unang-una, victorious ka. Unang-una, pangalawa, peaceful ka. Magaan ka. Unang-una, na ipagmamalaki mo yan kay Satanas, hindi siya nanalo. A true learner of Christ is a disciple who is faithful to the Word of God. Kahit na po anong mangyari sa atin, dapat pinanghahawakan mo pa rin ang salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, uulitin ko, hindi po emosyon, hindi po feeling. Ang relasyon natin kay Kristo. Dapat dito, galing yan. Kahit na anong mangyari. Even to the point of death, panghahawakan mo pa rin ang salita ng Diyos. Ako po, lagi po ako nagpapasalamat at ipinagmamalaki ko talaga na pinagkalooban po tayo ng isang senior pastor na makikita mo sa kanya kung ano po ang isang tunay na follower ni Kristo. Pinagmamalaki ko po ang ating Panginoon sa buhay po ng ating senior pastor. Kaya po, hindi ko po tinatago yan. Lagi ko po sinasabi yan dito sa likuran ng pulpito. Siya po ay living testimony po sa atin. Kahit na po masakit ang kanyang katawan, tumatayo pa rin siya dito. Kapag umaakyat po kami dyan sa hagdan, lagi niya sinasabi, hoy, muna na kayo. Ako po lagi tinitingnan ko siya. Habang nasa likuran, pinagpipray ko po siya. Panalangin natin, itong church na ito, maging miracle church. Nakikita na po natin, sa harapan po natin, kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Pinakikita na niya po sa buhay po ng ating punong pastor. Hindi naman po tayo siguro bulag para hindi natin makita kung ano ang buhay ng ating punong pastor. Ang Diyos po ang tinataas natin dito. Kaya nga po, itong pinag-aaralan natin, nakikita po natin sa buhay po ng ating punong pastor. Dapat tayo, matuto rin po tayo na sumunod. Amen po ba? Sa Diyos po lahat ang papuri. Hindi ko po tinataas ang pangalan ni Pastor Manny. Ang gusto ko pong ipaalam sa inyo kung ano yung kanyang pinipreach, yung itinuturo niya sa atin, ginagawa niya, ipinamumuhay niya. Amen po ba? A true learner of Christ is a disciple who is faithful to the Word of God. Pangatlo po, to become a disciple of Christ, one must be committed to Christ. Follower, learner, committed. Madalas, ito rin po yung isa sa mga nagiging problema po natin. Yung pagkukumit natin. Ano po? Yun ang pagkukumit po natin na pagpunta po natin, pag-attend natin sa CU. Sa mga Bible study, sa prayer meeting, sa mga services po natin. Gaano kaya tayo ka-committed? Mga simpleng bagay pa yan. Ano yung mga ministry na
inyong hawak-hawak ngayon, gaano kayo ka-committed? Sabihin natin, every first Sunday na lang kayo nag-a-attend. Gaano ka ba rin ka-committed sa first Sunday service po natin? Nanilate pa rin po pa tayo? Sa Matthew chapter 16, verse 24, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Deny ourselves. Masarap po ang buhay Kristiyano kapag tayo po ay follower, learner, committed po tayo kay Kristo. Ang sarap po, ang gaan po lahat. Yan, pag ginagawa po natin. Hindi yung napipilitan ka lamang o yung obligasyon mo lamang. Kasi, ako mag-lead. Hindi po dapat yun. Dapat ang buong katawan mo, ang iyong puso, ang kaluluwa mo, ang kaisipan mo, ang iyong soul, dapat lagi lahat yan ay masaya, may kagalakan. Committed. Dapat na i-deny po natin yung ating sarili. Dapat priority po lagi ang Diyos sa buhay po natin. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Because I know whom I have believed. Tayo po ba? Alam po ba ninyo kung sino ang inyong pinaniniwalaan? Sino ho ba ang inyong pinaniniwalaan? Si Jesus. Sino si Jesus? Sino ba si Jesus sa buhay po natin? Alam ho ba ninyo, kapag sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay magaling na, pinaniniwalaan mo ba yun? Pag sinabi ni Jesus sa salita niya, He is the great provider, kaya niyang ibigay lahat kung ano yung pangangailangan mo, naniniwala ka ba? Kapag sinabi ni Jesus po, protektahan ka niya, naniniwala ka ba? Kapag sinabi na salita ng Diyos, sa pangalan lamang niya pwedeng magkaroon ng kaligtasan ang sino man sumampalataya sa Kanya. Pinaniniwalaan ba natin yan? Committed to Christ. Dapat po nauunawaan natin kung sino ang ating pinaniniwalaan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus na yan, siya po yung napako sa krus. Para kanino? Para sa atin. Para ano? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Yan yung Jesus na ating pinaniniwalaan. Siya yung Jesus na nabuhay na muli. Kaya buhay nga yung ating pananampalataya. Hindi patay. Buhay ang Diyos po natin. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23-28, Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served Him far more. I have worked harder, been put in prison more than often, been whipped times, sabi po dyan, without number, and faced death again and again. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Sino po ang nagsasalita nito? Sino ang nagkukwento nito? Walang iba kung hindi si Apostle Paul. Naranasan niya po. Pero ano ang sabi niya?
Ilang beses ba ako nilati ko? Ilang beses ba akong nakulong? Ilang beses ko ba hinarap ang kamatayan? Paulit-ulit, sabi po dyan. 5 beses ko tinakman, naranasan yung ginawa kay Kristo. Si Kristo po, si Jesus, 1 beses lang niya natikman, naranasan po yung 39 lashes. Pero si Paul, 5 times, i-multiply mo yan doon sa 39 lashes, ilang ulit po yan, yung hampas, yung latigo. Ano kaya ang itsura ng katawan ni Paul? Kapag tinatanggal niya yung damit niya, ano ang nakikita niya? Puro po peklat, puro sugat. 39 lashes times 5. Gaano po karami yun? Paano pa yung binugbog siya? Tayo salita lang, umaatras na tayo. Natatanggal yung commitment natin kay Kristo. Pero si Paul, ano ang sabi niya? Ilang beses ko natikman ang kamatayan, paulit-ulit. Ilang beses ako nakulong. Ilang beses ako pinalo. Hinampas. Once I was stoned, binato pa po siya. 3 times I was shipwrecked. Ilang beses siya nasiraan ng barko. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. Buong araw, 24 hours siya nasa tubig po, nasa dagat. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the desert, and on the seas. And I have faced danger from men who claim to be believers, but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Verse 28, then, besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Imagine na po ninyo ang nangyari kay Apostle Paul. Nag-question ba siya sa ating Panginoong Hesus? Nagtanong ba siya kung bakit nangyari sa kanya ang lahat ng ito? Nagtampo ba siya? Umatras ba siya sa ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya? Lord, ako po bisa, makanyan pala born again. Sabi ko nga po, sa panahon natin, salita pa lang, ang dami ng tumatalikod kay Kristo. Sinusuko po nila. Magtampururot lang. Hindi na po panahon ito ng ganyan, mga kapatid. Pag-aralan po natin ang buhay ni Paul. Natuto siya kay Kristo. Kaya tayo dapat, matuto rin po tayo kay Kristo at sa buhay po ni Paul, ni Pablo. Sa lahat ng kasakitan na ito, ano po yung nasa isip niya pa? Ano ang sabi niya? I have the daily burden of my concern for all the churches. Iniisip niya pa rin yung mga kaluluwa. Ganyan katindi po si Paul. Tayo kaya, wala pa po tayo sa 1/4, wala pa tayo sa 1/3 sa ginawa po o naranasan ni Paul. Mga kapatid, sa umaga pong ito, itinuturo sa atin kung paano tayo maging disipulo po ni Kristo. Sana po, itong ating na pag-aralan sa umagang ito, ay hindi po pumasok dito at lumabas lamang. Isa puso po natin. Kung gusto po ninyong maging follower kayo ni Kristo. Kung gusto ninyo kayo ay maging disipulo ni Kristo. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sabi rin po ni Paul yan.
Paano po ninyo ngayon? Paano kayo nakikipagbaka? Paano kayo nakikipaglaban? Paano ninyo ipinagtatanggol ang inyong pananampalataya? Paano ninyo pinagtatanggol si Kristo sa buhay po ninyo? Paano po yung salitang born again pag sinabi ninyo? Paano ninyo ipapaliwanag ang salitang born again? Ang born again hindi po religion. Experience ng isang tao kay Kristo yan. Kung committed ka, dapat alam mong sagutin yan. Pag-aaralan mo yan. Hindi ka mahihiyang tatawagin kang born again ka. Dapat pagmalaki po natin yan. Amen po ba? Tandaan ninyo, napakalaki, napakataas ng tingin ng mga tao po sa atin. Nire-respeto po tayo. Dahil alam nila, yung Jesus na nasa atin, binago po tayo. Amen po ba? Acts chapter 20:24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Hallelujah. I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race. Tayo pong lahat, ito po yung ating i-aim. Nasain po natin. Matapos po natin, ito pong takbuhin natin bilang mga mananampalataya. Tandaan po ninyo, kung si Paul, naranasan niya lahat yung mga iba't ibang klaseng sufferings na ito, persecutions na ito. Hindi niya sinabi na tayo, sa kasalukuyan ng mga Kristiyano ay exempted dito. Hindi po. Mararanasan pa rin natin yan, yung mga sufferings na yan. Ang kailangan lang po natin, manatili po tayo sa ating pananampalataya. Hold on to His Word. Hold on to our faith. Ipaglaban po natin, mga kapatid. Ako po susuko. Bakit sabi ko? Malapit na po datang Jesus. Yung gagawan biro, ing daramdaman nyo kaya salita na ng Ginoo. Isa puso yun. All of us, tayong lahat, haharap pa tayo sa Creator po natin. Kahit na 8 billion pa tayo, isa-isa magre-report pa rin tayo sa ating Panginoon. Sa Creator po natin. To be a true disciple of Christ, one must fully commit to Him until the end. Amen po ba? Hanggang sa wakas, manatili po tayo. I am a disciple of Christ. Isa puso po ninyo ito. Bigkasin po ninyo yan sa sarili ninyo. I am a disciple of Christ. At kailangan ko, bilang disipulo ni Kristo, follower ako dapat ni Kristo. Learner ako kay Kristo. Committed to Christ, na kahit na anong mangyari, kay Jesus pa rin ako hahawak. Amen po ba? Last verse, Matthew chapter 28, verse 19, 20. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Tayo pong lahat na nakakilala, tayo pong lahat, yung mga forerunners po dito, kayo po na nakakaudawa na, sa salita po ng ating Panginoon, yung spiritual na relasyon mo sa Diyos, nauunawaan mo kung ano ka ngayon sa harapan ng Diyos. Kapag pa tayo po ay merong naaanyayahan ng mga bagong mga mananampalataya,
wag lang po ninyo basta iiwan yan. Ang sabi po dyan, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Kapampangan ang tabayanan tala pa po. I-guide tala. Turuanan tala. Turuan po natin sila ayon sa salita ng Diyos para sila rin po maunawaan nila, maintindihan nila, maisapuso nila na ang isang buhay na Kristiyanong tunay na born again ay masaya, hindi mabigat. Amen po ba? Yan yung pong mga disipulo ni Kristo. Pinapahalagahan niya katulad ni Paul. Kahit na naranasan niya ang lahat ng kasakitan, ng sufferings, ang iniisip niya pa rin yung mga kanyang mga kapatid, mga mananampalataya, mga soul, mga kaluluwa. Dapat ganito po. Di ba yan ang puso ng ating Panginoon, ng Diyos? Kaya dapat matuto tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ni Jesus, kung ano yung natutunan ko sa Ama, ano po ang sabi niya? Akin ding ibinabahagi, ituturo sa inyo. Kaya naman tayo, kung ano yung natutunan natin kay Kristo, ibahagi rin po natin sa iba. Yan po ang follower. Yan po ang disipulo ni Kristo. A true disciple of Christ is committed to make disciples and teach them to obey Christ. Amen po ba? Ako po natutuwa ako. Sa bahay-sambahan natin, nakikita ko po kung paano tayong lahat nag-grow po tayo sa ating pananampalataya. Natutuwa po ako kung paano ang bawat isa't isa sa ating kumikilos ngayon. Kung paano po natin tinutupad, ginagawa itong go and make disciples of all nations. At kung paano natin turuan po ang mga bagong mga mananampalatayang ito. Ang lahat ng ito, nagagawa po natin dahil sa biyaya lang ng Diyos. At ang lahat ng papuri ay dapat lamang sa ating Panginoong Jesus. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo.